noong June 29, 2019, 4 na tao ang namatay sa isang anti-illegal drug operation sa Rodriguez, Rizal. Kabilang sa mga nasawi ang isang pulis, 2 sinasabing drug suspect, at isang 3 taong gulang na bata. Isang linggo matapos ang madugong insidente sa bahay na ito na may 2 palapag sa Rodriguez, Rizal. Pinapasok kami ng may bahay na si Tess. Alinsunod sa kanyang hiling, itinago namin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Partner niya ang napatay na kinilalang si Renato Ulpina, alias Kato. Anak nila ang nasawing si Maika Ulpina. At houseboy naman nila ang isa pang napatay na si Enrique Kahilig. Bakas pa rin ang dugo sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay. Mula sa una hanggang sa 2 palapag, pati na sa tinutulugan nilang kama. Ano nga ba ang nangyari nung umaga ng June 29 sa bahay na ito? Sa spot report, isang buy-bust operation daw ng Rodriguez Rizal PNP ang nangyari noong June 29, 7:40 ng umaga. 20 ang pulis na kasama sa operasyon, pero sa spot report, ang mga naging galaw lang ni Police Senior Master Sergeant Conrado Cabigaw Jr. ang nakadetalye, kaya siya lang ang nababanggit sa gagawin naming reconstruction ng insidente. Sa spot report, katransaksyon daw ni Cabigaw si Renato Ulpina alias Kato. Si Renato Ulpina ay sa aming intelligence gathering ay siya ay membro ng Raga Group na gun for hire at sila ang nagpupush ng illegal na droga doon sa area. At the same time, siyempre may karnaping silang ginagawa rin. Iba naman ang sinasabi ng partner ni Renato Ulpina. Ayon sa kanya, walang nangyaring buy-bust. Kwento ni Tess, alas 6:30 ng umaga noong June 29, habang natutulog siya kasama ang partner na si Renato at 5 anak, may narinig siyang nabasag na bintana sa unang palapag ng kanilang bahay. Inakala raw niyang tauhan nila sa negosyo nilang buy and sell ng motorsiklo ang gumawa ng ingay. Ngayon sabi ko pa, may nagbabasag ng jealousy sa baba. Tapos ano? Tignan mo nga ulit. Sabi niya gano'n eh. Ngayon siya na rin pala ang tumingin dun sa may taas. Naku, parang mukha atang raid to. Parang nagtaka pa siya sa sarili niya. Nakausap din namin ang ilang kapitbahay ni na Renato Ulpina. Mga nakasibilyang lalaki na may dalang baril ang nakita doon nilang pumasok sa bahay. Kasi yung una nating narinig, hindi tutukan. Basag pa yung basag ng jealousy. Civilian. Tapos May mga takip ang mukha. Anong sinabi sa inyo nung dumating sila? Pasok kayo. Pasok kayo. Sa spot report naman ng Rizal PNP at pahayag ng Rizal PNP Provincial Director, sa gitna ng transaksyon ni na alias Kato at pulis si Cabigaw, nakatunog daw ang kasamahan ni Kato na si Kahilig at sinabihan si Kato ng mga pulis ang katransaksyon nito. It so happen na sumigaw yung kasama ni alias Kato ng mga pulis yung katransaksyon. Then pumutok. Then, tumakbo si Kato sa kanyang bahay. Ayon pa sa spot report, habang paakyat sa 2 palapag si Renato Ulpina alias Kato, nakipagpalitan siya ng putok sa mga operatiba, kabilang na kay Sergeant Conrado Cabigaw Jr. Pero ito, si Kato pumutok pa. Kaya tinamaan si Cabigaw. Pag-retaliate naman ni Cabigaw, ay hinagip naman niya yung bata. Siyempre, uncontrollable naman si Cabigaw doon sa pagputok niya. Dahil nga tinamaan na siya. Medyo fatal yung tama niya. Kasi sa liig mismo. Opo. Pero sa pahayag ni Tess, hindi raw totoong bumaba sa unang palapag si Renato para makipagtransaksyon ng droga. Nang marinig daw nilang tila may papasok sa loob ng kanilang bahay, nagdesisyon silang tanggalin ang jealousy ng bintana sa 2 palapag para makatakas si Renato. Gusto ko rin makatakas din yung partner ko. Kasi sabi niya nga, according sa kanya, is parang raid. Nakalabas na po siya noon. Ngayon, nagsinunor na yung mga bata. Sabi ko, nung makita ko yan, magsipasok kayo dito, pasok! Ganun na. Ngayon, may hinahanap ako kasi naka-shorts lang siya eh. May hinahanap talaga ako. Hinahanap ko yung shorts niya, pinaggubaran. Ngayon, nung nahanap ko na, ibinato ko sa kanya, nagulat ako, nakita ko yung anak ko doon na
ganun na. Agad daw bumaba sa hagdan si Tess kasama ang 4 na anak. Nakasalubong pa raw niya ang ilang pulis na paakyat sa ikalawang palapag. Mabilis na pangyayari, nagulat na lang ako, nasa halos harapan ko na may nakatutok na noon na baril sa akin. At bago pa man makalabas ng gate ng kanilang bahay, narinig na raw ni Tess ang mga putok ng baril sa itaas. Sumigaw na po asawa ko, sabi niya, ayun ang sabi niya, wah! Gumanon. Tapos parang nagwala. Nagmura, tatamaan niyo na yung anak ko, magpapakamatay na ako. Ganon. Ngayon doon na siya nagpapabaril, doon siguro natamaan niya na si Kabigaw. Yun pong asawa niyo bihasa rin sa paghawak ng Amin ko po, baril. opo. Kasi sabihin na lang din po natin na dahil din sa background niya. Sa IDG siya, Intel, yun po ang sinasabi ko. Pero katulad po niya, may lumabas po na balita. Ang sabi ko raw po, ang partner ko daw po ay miyembro na ng Gun for Hire Syndicate, isang robbery, at isa din daw po siyang carnapping. Sabi ko, hindi po totoo yun. Paglabas ng kanilang bahay, hindi na raw nagawang balikan ni Tess ang kanyang mag-ama dahil sa takot. Time po na yun, hindi ko po kayang humarap sa mga pulis dahil baka huwak ako, pati ako maidamay. Sa bersyon naman ng isang kapitbahay, narinig pa raw nilang nagsabi si Alias Cato na susuko na ito matapos tamaan ng bala ang anak. Sabi niya susuko na siya kasi may tamang anak niya. Tapos sabi naman ng mga polis na kung susuko ka, bigay mo sa amin ng bata. Babang baril. Yun lang doon ang baril namin. Gate ng mga pulis, ginawang human shield ni Alias Cato ang anak na si Micah. Sa mga crime scene photo na ito mula sa Rizal Police Provincial Office, makikitang nakasubsob si Kahilig sa may bandang kusina ng bahay, habang nakabulagta na sa labas ng bahay si Renato alias Cato. Hindi na makikita sa larawan ang katawan ni Micah. Isinugod daw sa ospital ang bata. Sa ospital na nakita ni Tess ang bangkay ng asawa at ng anak. Yung edad niya na yun, parang hindi naman katanggap-tanggap na sa ganun siya mawala. Pero matinamaan sa ulo. Ayon sa death certificate ni Micah, brain injury secondary to gunshot wound, ang tama ng bala sa ulo ang kinasawi ng bata. Pero sa press release na inilabas ng Police Regional Office Calabarzon nitong July 17, lumalabas na may isa pang pulis na nakabaril kay Micah. Sa press release, nakasaad na bukod sa tama sa ulo, may tama rin pala ng bala sa kanang hinlalaki at kaliwang paa ang bata mula sa baril ni Police Corporal Mark Gerson Olanyo. Nang makita raw ni Olanyo na may tama ng baril si Master Sergeant Kabigaw, nagpunta siya sa laundry area sa unang palapag at doon nag-indiscriminate firing habang nasa itaas ng bubong sina alias Cato at Micah. Sunod daw siyang nagpunta sa third floor ng isang adjacent building o mas mataas na bahagi ng kabilang bahay at doon nabaril daw ni Olanyo ang balikat ni Cato. Sa tumpok ng basura na yan, merong isang basyo ng bala Nakakita ko ako. na hindi nakuha ng mga nag-imbestiga rito. Actually, natanggal na itong police line sa paligid itong bahay. Ang ibig sabihin, inaproseso na ito ng mga investigador. Pero may mga naiwan pa rin piraso ng ebidensya, gaya ng isang basyo na yon. Dito naman, sa bahagi ng sala, Sa mga bala. motor ko to. Bala ng baril. Noong July 12, 2019, nagpunta ang Commission on Human Rights o CHR para magsagawa ng sariling investigasyon. Kasama nila ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Habang nasa crime scene, kapansin-pansin na ang 2 bala na nakita namin noong July 7, wala na. Ayon kay Tess, bumalik ang ilang miyembro ng PNP Internal Affairs Service o PNP IAS sa kanilang bahay 4 na araw matapos namin itong puntahan. Para kay Dr. Fortun, maaaring hindi naging masinop ang kapulisan sa pagproseso ng crime scene. The first time is the best. So yung first time mo, dapat systematic yan. Talagang bubuting-tingin mo lahat. The-document mo, kukunin mo lahat ng significant na makukuha mo. Minsan nga, hindi ka sigurado kung significant ba to eh. And yet, the-document mo, pero kung na-miss,
then that means hindi ganun ka masusi yung pagkuha. And actually, I've seen that a lot in the Philippines. May mga nakita ring tama at daplis ng bala sa yero ang mga investigador ng CHR. Again, mahirap magbigay ng anything definitive kasi this is how many days after the incident. And then there are some things na nakikita mo pa. For example, forcible entry. Kung pinilit na pinasok, would that be consistent with the stories, the allegations? Para kay Dr. Fortun, isang shooting reconstruction ang pinakamainam na paraan para malaman kung ano talaga ang nangyari sa police operation noong June 29. Like, if you've got two versions of what happened, the physical evidence will decide which one is the truth. Very complicated itong kaso na to kasi multiple gunfire. You've got 4 people dead. And best approach talaga is objective, independent na analysis, na scientific. Pa-receive na lang din, sir. Humingi ang reporter's notebook ng kopya ng mga autopsy report, maging ang kopya ng ballistic test results ng mga balang nakita sa crime scene at katawan ng mga napatay. Pero hindi raw sila maaring magbigay ng kopya ng kahit anong dokumento. Maging ang CHR, hindi pa rin daw makakuha ng mga dokumento. Doon sa mga nangyari ngayon na hindi kami makakuha ng mga documents, autopsy reports, death certificates, wala pa, no? At sa dearth of witnesses, no, na willing mag-testify. So medyo complicated siya sa amin, para sa amin. That is a very, very unfortunate incident. Walang pwedeng magpalit sa buhay ng isang tao, lalong-lalo na ng isang bata na napakahaba pa ng future niya, no? But we should also remember here na unang-una namatayan din ang PNP dito. Sabi ko nga, we want to assure the family that this will be investigated fully at mananagot ang dapat managot dito. And I think with the investigation that is going on naman, makita naman siguro ng public na sincere kami dito, no? At hindi namin ito kailanman palalampasin. Nirelieve sa pwesto ang 20 pulis na sangkot sa nangyaring anti-drug operation, kasama na ang Chief of Police ng Rodriguez Rizal. Sasampahan din ng kasong homicide si Police Corporal Mark Gerson Ulanio na umamin at natukoy na nakabaril din kay Micah. Ngayon ay araw ng Linggo, July 7. Ngayong araw dapat ang nakatakdang libing ni Micah. Pero kailangan ito ipagpaliban ng kanyang pamilya dahil sa kulangan daw ng pera. Gagawin na lang ang libing sa darating na Martes. Ngayon darating na July 31, mag-aapat na taon gulang na dapat ang bata. Hindi ang kaso ni Micah ang unang pagkakataon na may nadamay na sibilyan at menor de edad sa anti-drug operation ng PNP sa kasalukuyang administrasyon. Napatay rin sa isang shooting incident sa Camarin, Caloocan City ang 6 na taong gulang na si Gian Habal noong April 28, 2019, bandang 2:00 ng hapon. Hindi ang kaso ni Micah ang unang pagkakataon na may nadamay na sibilyan at menor de edad sa anti-drug operation ng PNP sa kasalukuyang administrasyon. Napatay rin sa isang shooting incident sa Camarin, Caloocan City ang 6 na taong gulang na si Gian Habal noong April 28, 2019, bandang 2:00 ng hapon. Sa unang pahayag ni Police Corporal Rocky de los Reyes, hinahabol daw niya ang isang sinasabing drug suspect na si Giovanni Mosquito sa iskinita malapit sa bahay nila Gian. Hanggang sa magkapalitan daw ng putok si de los Reyes at Mosquito. Namit ko yung tao, tinanong ko sa kanya bakit hindi siya natin ng hearing. Tumakbo siya. Pagkatakbo niya may tinagis po siyang items. Hanggang nagkabulan na po kami sa dulo, sir. Masyado, sir, mabilis yung pangyayari, sir. Dito na raw natamaan ng bala si Gian.
Sa kwento naman ng nanay ni Gian na si Jessa Habal, nagpaalam daw ang anak na maglalaro lang siya sa labas ng kanilang gate. Matapos ang ilang segundo, nakarinig na raw sila ng putok ng baril. Paglabas ko yung anak ko na nabulagta na sumisirit na yung dugo. Binuhat ko siya, tumawag ako sa nanay ko, Nay, si Gian may tama ng baril. After noon, paglabas niya, na anuhan niya yung polis, bakit mo pinatay yung apo ko? Tinanong ko din siya, Kuya, bakit mo naman po binaril yung anak ko? Ano po bang kasalanan niya? Sabi ng nanay ko, itakbo mo na sa ospital yan, patay na yan. Tumingi ako ng tulong sa kapitbahay pero walang lumapit sa akin. Kahit yung mga tricycle driver, takot din. Sa final report ng Caloocan City Police, sinabing alibay lang ang mga naging pahayag ni De Los Reyes. Wala raw nangyaring engkwentro at tanging baril lang ni De Los Reyes ang pumutok. Sa medical legal report na ito mula sa Northern Police District Crime Laboratory Office, nakasaad na gunshot wound sa ulo ang ikinamatay ng batang si Gian Habal. Lumabas din na malapit ang binaril ni Police Corporal Rocky De Los Reyes ang bata. Based sa investigation kasi clearly, napatay yung bata na ang bala na pinanggalingan na ay sa baril na hawak nitong suspect, nitong pulis. Cases for murder, frustrated murder, as well as violation of Omnibus Election Code kasi during the time, election period, may dala siyang baril na wala namang permit for it to be brought outside of residence. Kaya pinanakaso natin laban sa kanya. Ano yun naman yan mabait, malambing, napakalambing yan. At tuwing papasok siya, kiss kita, bye-bye, love you. Mama, tutulungan kita maglaba, ako magtatanggal ng hanger mo. Parang kulang na yung buhay ko. Nadamay din ang lola ni Gia na binaril daw sa paa ni De Los Reyes. Ang makita natin doon, basyo ng baril mo, ng 45 slug, walang ibang nagpaputo. Mabulok ka sa kulungan, ha? At sisiguraduhin ko, masisiba ka sa serbisyo, matatanggal ka. Nitong July 10, 2019, habang ginagawa namin ang interview kay General Guillermo Eleazar, pinirmahan na niya ang dismissal from service order ni Police Corporal Rocky De Los Reyes. He is now fired from the police service. Ito yung tinatawag nating sibak sa serbisyo, wala ng benefits na matatanggap. Ngayon ay nakakulong siya for cases na non-bailable. Kasalukuyan na ring dinirinig ang kasong kriminal na isinampa ni Jessa laban sa suspect. Nakakulong siya ngayon sa Valenzuela BJMP. Nasaya masaya na nabigyan na siya ng hustisya. Sana hindi na makalabas. Ayon sa Section 2.24 ng Revised PNP Manual on Anti-Illegal Drugs Operations and Investigation, kailangang siguraduhin ang kaligtasan ng lahat na nasa area ng isang anti-illegal drug operation, lalo na ng mga inosenteng tao na nasa paligid nito. Based sa naralaman natin sa rules of engagement, pag alam mong may mga bata sa area ng operation mo, at alam mong delikado sila kung sakaling tinuloy mo yung operation mo, huwag mong ituloy. Parang ganyan, common sense na lang yan Yung conduct ng police, kailangang imbestigahan. Hindi nila maipagkakaila na maraming nadadamay, na may mga collateral damage. Hindi nila pwedeng sabihin na isolated yun si Micah. So dapat na iwasan yan kung talagang matino itong drug war na to. Once I officially assume, formally assume my chairmanship doon sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, I will conduct a Senate inquiry on this case. Gagawin ko yan para to get to the bottom of it. Giniit ni PNP Chief Oscar Albayalde na nakaayon sa batas ang lahat ng operasyon ng kapulisan. We're concerned, yung PNP since day one ng ating campaign against illegal drugs, we are doing the police operations within the limits of the law. See, I think that has already been clarified by no less than the President also. Ang mga nangyaring pagkakamali raw sa anti-drug operation ng PNP, pinagsasama-sama at ginagamit daw sa training ng mga pulis para hindi na maulit pa. So now, lahat yan, pinakompile namin. It will now become a training program. It will be shown in the different trainings of our personnel para makita nila the mistakes that transpired in these police operations. Dapat maging precise yung ating mga pulis.
Kung talagang kinakailangan na they have to shoot the suspect, they have to make sure na talagang yung suspect ang tatamaan nila. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon sa madugong anti-drug operation sa Rodriguez, Rizal. Panginoong Hesukristo, sa 3 araw ng pagkahimlay mo sa libingan, pero sa kabila ng magkakasalungat na panig ng pamilya at ng kapulisan, isa lang ang malinaw. Isang inosenteng batang nadamay at nawalan ng buhay. Ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion. At ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.